namin sa bahay. Thank you Lord, nakarating kami ng maayos at very smooth yung pagbalik namin dito. So, half lang yung pinakita ko sa inyo kasi syempre, nakita nyo naman, di ba? Ganon din yung way namin guys, pabalik. So, ngayon, pagdating namin, nag-take rest muna kami. And si Yuan, hindi maganda yung pakiramdam niya. May ubo-ubo na si Yuan. Tapos ako, yung lalamunan ko, gumawa ako ng hot lemon. Kumain kami konti ng snacks namin. Tinapay and mushroom soup ako. So, ayun na nga guys, may mga ako sa inyo, i-share ako sa inyo na mga hindi ko po nasabi sa mga vlogs ko doon. Mayroong mga good na nangyari sa amin and mayroong mga bad na nangyari po sa amin. And syempre, may mga questions po kayo na hindi ko po nasagot or hindi ko po nare-replyan pero nababasa ko po. Ayun guys, unang-una, gusto ko lang i-share sa inyo na yun nga, mga pasado alas 8:30 na kami nakarating sa village and hindi po naging smooth. Nakita nyo naman, pero mas lalong hindi siya naging smooth nung padilim na siya. Yung nangyari po sa amin, di ba yung kasunod namin na tuktok dalawa kami, hindi na po talaga siya umandar. At thanks God, mayroon yung anak ni Santos Bay sa tuktok niya na parang lubid. Mabuti na lang mayroon sila. Yung lubid na yun, pang pang tali yun sa mga kurtina sa tuktok nila. So, from time to time, tumitigil po kami. Gawa nga nung sa tuktok na yun, kasi na siya, natatanggal. So, ayun, nag-usap sila na kumbaga magtiyaga na lang kami para madala lang namin, makalabas lang kami sa gitna ng traffic doon at makarating kami sa pinaka-highway talaga, sa pinaka-main road talaga na kung saan may mga shops na mapaayos nila. So, ayun na nga guys, sa kalagitnaan na yun, patigil-tigil kami sa daan, hindi ma-avoid na may mga kasi doon guys, sa mga nagtatanong kung may pulis. May mga pulis po, pero may mga pwesto lang po sila kung saan sila pumipwesto. Hindi po sila pumipwesto o wala po mga traffic enforcer doon, wala po. Wala talaga. Mayroon lang, may mga area lang kung saan yung mga pulis nagtatambay, sabi nga nila sa akin, hindi nila job this time yung ng traffic. Ang job nila ngayon ay mamalo sila ng mga tao, yung ganon. Kayo din, wala din kayong may diba, na may mga pulis. As in, bihira talaga doon ang may pulis. So, nung nakarating na kami dahil padilim na, medyo dumadami na yung pulis sa area na yon. Muntik na po kaming batutahin ng pulis. 2 times po ito nangyari. So, diba kasi patigil-tigil kami. So, mini-maintain po nila yung linya. Yung linya, ayaw nila yung may mag-overtake. So, nagkataon po na napaganon po yung tuktok ni Santos Bay, yung anak niya. Hindi po kami nag-overtake. Gawa nga po na yung sa likod namin, natanggal na naman po yung tali. So, gusto niyang pumunta dito sa gilidan, guys. Guys, alam nyo, parang first time ko na-experience, makita sa dalawa kong mata yung kanilang, pamalo. As in, grabe pala yun, guys. Ang kapal. Ang kapal ng pamalo nila, tapos ang haba, tapos parang bamboo ata yun na basta guys, makapal siya. Hinampas ba naman yan guys sa harapan ko talaga? Diba kasi ito yung kung saan yung anak ni Santos Bay nagdodrive. Empty dito. And nandito yung kaibigan nila ni Deepak. Si Deepak na sa kabilang tuktok siya. Yung nakasunod kasi sa amin guys, andun yung bata na may sakit sa heart at yung tatay niya. So ayun, mamaya explain ko sa inyo kung bakit siya dinala dyan pabalik. Yung ganun nga, mamaya balikan natin. So yun guys, kami ni Yuhan, okay pa. Guys, nung hinampas niya bigla, ang lakas talaga. Grabe yung kaba ko guys, parang si Yuhan, parang yung anak ko guys, napaganon talaga pati ako. Kasi syempre gulat talaga akong ang lakas kasi guys, that night, very aggressive na po ang mga pulis. Gawa nga na maraming pasaway at marami talagang mga loko-loko that night. And again guys, sasabihin ko sa inyo, ang mga number 1 talaga na disaster doon sa festival na yan na masasabi ko is yung mga pana guys na nandoon. Yung mga Indian guys na nandoon. Sasabihin ko talaga. Dahil totoo yan. So ngayon, ang nangyari guys is akala niya nag-overtake po kami. Nung hinampas niya, sabay pa siya sigaw guys na, saan yung susi mo? Saan yung susi mo? Nung narinig ko yung ganun guys, sabi ko, oh my God. Tapos si Juan guys, hindi talaga siya nakibo. Parang na-shock yung anak ko. And yung unang pinaka-concern ko doon is si Juan. Agad kong kinomfort yung anak ko na, anak, don't you worry, ginanon ko. Kasi nakita ko talaga kasi si Juan, hindi siya sanay na may mataas yung boses, na bigla na lang yung parang grabe na ganon. Kasi napaka-aggressive ng mga pulis that night. Parang wala silang pakialam guys na kahit hampasin ka nila, wala. Kasi sa utak nila, maraming ngayon loko-loko, puro lahat ito mga pasaway yung ganun ba, hindi nagpa-follow ng ganito. So akala niya doon. So ngayon,
tinuro siya doon sa likod. Grabe talaga yung itsura ng pulis. Hindi ko rin makakalimutan. Yung parang galit na galit talaga siya, guys, na siguro feeling exhausted na rin sila. Gawa nga na nakita nyo naman yung sitwasyon. Tapos nung may dumaan, kasi nga, di ba, akala niyong overtake kami. So, pumuntan siya doon, sigaw talaga siya, guys, yung susi mo, ibigay mo sa akin, yung ganun, chabi, chabi. Chabi means susi yun. So, sabi ko, oh my God, sabi ko, auntie, ano ba ito? Kasi ano ng oras yun, guys, mag alas 8 na yun. Ngayon, nakita niya siguro, guys, sa likod namin, na yun nga, may nakatali sa amin, kaya kami tumigil doon, at gusto naming, kumbaga magpunta dito sa gilidan dahil magtatali sila ng guys, ng satuktok. Ngayon siguro nung nakita ng pulis, dito mahimik na siya, hindi na niya kami hinabol. Di ulit kami, nag-drive ulit kasi nga nakita niya doon nung chinek pati yung kasama niya nag-okay. Ngayon guys, Diyos ko, nag-park na naman kami, banda lang konti. Kasi nga na naman yung lubid. Guys, may pulis na naman, guys. Ang hinampas niya na naman. Hindi, ang katawan talaga ng tuktok hinampas niya. Oh my God. Kumbaga ulit si Yuhan na trauma na naman siya. Tapos ako na, guys, yung nagturo sa pulis. Gumanon ako. So, nung time na yun, guys, na pagturo ko, bumaba na yung yung tito ni Deepak, yung brother ni Ama. At siya na mismo kumausap sa pulis. At kinausap niya po yung pulis na may kasama kaming bata dito, nakaka-opera lang siya sa heart. So, ganito yung nangyari sa amin. Kinausap niya yung pulis. So, nagkalma yung pulis. Tapos, kinausap niya rin yung pulis na kung pwede niyong ihatid itong bata na ito sa lugar namin, sa village namin. Ito yung pangalan. Kasi hindi siya pwedeng tumagal dito sa ganitong sitwasyon dahil, yun nga, kagagaling lang sa opera yung bata at saka naiirita yung bata ba kasi syempre may problema po siya. So, ayun guys, yun yung good. Hindi man sila nag-no, kumbaga agad nila po inaksyonan yun at maihatid yung bata. Kaya nung dumating na kami sa highway at napaayos yung tuktok guys, nagstay pa kami doon kaya medyo natagalan kami and banda pa rin doon guys, sobra pa rin yung traffic but at least nakalampas na kami doon. Pero as in nananakit talaga sila dito guys, yung mga pulis pag alam nila talaga na saway or minsan madadamay ka na lang guys kung ganun yung mga tao sa paligid. Kahit sa mga roundabout na nadadaanan namin, may mga po sila, tawag nito, may mga bitbit po silang baril. Kasi nga, marami talagang loko-loko sa lugar na yan guys. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga pulis na yon na kung bakit kailangan talaga nila gamitin yung power nila that night. And tsaka may nadaanan pa kami, Diyos ko po, Diyos ko na lang, may nadaanan pa kami guys, banda din doon na akala namin may nagpapatayan na kasi pati guys yung daan, puro lahat bunganga na lang nila, wala pang mga ilaw. So naisip ko rin, what if kung grabe yung yung may dumaan na paspas yung guys, siguro naging na sila guys ba, kumbaga inararo na sila. Ay grabe talaga guys. Tapos ayun, nung palampas na kami doon na wala na talagang traffic, parang nakahinga ako ng malalim si auntie. Tapos si Yuhan, nire-relax ko talaga siya. Tapos umiyak kasi talaga si Yuhan, no? And sabi niya sa akin, Mama, I'm feeling exhausted talaga and I hate that place, sabi ni Yuhan sa akin. Sabi ko, sige lang anak, sabi ko, kasi hindi man natin expect ito. Pinapaintindi ko lang ba sa kanya at kinukomfort ko talaga siya kasi si Yuhan may ugali siya, hindi siya nagsasabi, bigla na lang tutulo luha niya. Ganyan si Yuhan guys. Yun na nga nung lumampas na kami, nag-okay na yung guys, yung tuktok, na kami, sige-sige na yung biyahe namin. Tapos mabuti na lang, familiar din naman ako sa lugar na yun kasi yung anak ni Santos Bay, hindi naman siya ganun na pumupunta-punta doon kasi yung lugar na yun napuntahan ko na nga. Yan yung pinaka napuntahan ko na lugar na sabi ko sa inyo, ang pinakauna na ayaw ko nang balikan. Dahil nga sa ganun din na mga klaseng tao nandoon dahil nag-process po ako ng mga IDs ko, dyan banda guys at dyan lang pwede i-process. Grabe guys, alam nyo, umihi pa kami ni auntie sa mga sa tubuhan. Ay grabe talaga, oh my God. Kumbaga hindi talaga namin nakayanan ni auntie, tumigil na lang yung anak ni Santos Bay sa gilid ng daan na sobrang dilim na puro sugarcane. Ay wala guys, pinatay ko talaga yung aking takot na pero at the same time guys, nagpipray talaga ako hanggat sa mahaba-haba pa rin yung biyahe namin. Pero at least, hindi na siya traffic. Kumbaga sila ni Deepak nakikipag-communicate kung saan na kami, ganito, ganyan, ganyan. Tapos, sinabi rin nila na mag-antay na lang doon kung saan ako nag-vlog. Sa pinaka-last ko na vlog na 8:30 na doon kami nag-dinner na lang. Lahat kami sabay-sabay. Masasabi ko pa rin, mabuti at na-experience ko yun. And
nakita ko yun. Guys, sa mga mahihina dyan na sikmura, isi-share ko lang sa inyo ito. Or sa mga ayaw makinig sa storya na ito, I'm sorry lang. Gusto ko lang ma-share sa inyo yung pinaka-worst na talagang na-experience ko na hindi mo syempre mapigilan, no? Kung baga ihing-ihi ka na, hindi mo talaga, wala ka talagang choice. Doon ko guys na-experience yung banyo na pinaka-grabe guys sa buong buhay ko guys, sa totoo lang. Alam nyo yung plywood guys, binutasan lang nila. Alam nyo yung imburnal, doon lang nila pinatong guys, yung plywood. Okay lang sana kung covered Hindi covered guys. Yung plywood na yun parang ganun lang. Tapos nilagyan lang nila na kahoy. Tapos makikita mo na guys, yung dumi doon. Dami na guys, as in ang dami. Wala akong choice. Wala nga ako guys, choice doon Kung nakita yung puwet ko, kung nakita yung private part ko. Basta iniisip ko, wala rin akong choice Kailangan kong umihi, as in ihi na ako sa lamig ba naman. So yun yung pinaka-worst na i-share ko sa inyo. And pasensya na kayo. Baka may kumakain. Sinasabi ko pa that time sa sarili ko, please lang, wag lang ako umihi dahil alam ko yung sitwasyon dito. And walang banyo dun guys, parang gumawa lang talaga sila ng banyo-banyo nila. May ding-ding-ding-ding siya guys, pero alam niyo yung mga sako ng bigas. Yun lang guys, parang tinali-tali lang nila, pero hindi yung talagang full covered. Tapos kung by mistake pa guys, na hindi ka kakayanin ng plywood, what if ba, iniisip ko, kung hindi ka kakayanin ng plywood, baka bigla kang ayambot. Ayun ang iniisip ko guys. Pero sabi ko, inano ko na lang na mabuti na lang at hindi ako kabigatan. At saka yung sumunod sa akin, si auntie. Sabi pa ni auntie sa akin, Ramro. Sabi ko, Ramro. Kumbaga, sabi niya, nice. Sabi ko, nice. Paglabas ni auntie, guys, sabi niya talaga sa akin ang ganun. No? Ay, kaso lang, wala talaga kaming choice Alangan naman pigilan ko yung ihi ko, yung ganun ba? Okay, guys. So, yun yung mga good and bad na nangyari sa amin. So, yung mga questions niyo sa akin, ano ang nangyari sa kambing? Iniwan ba doon yung katawan? Ano bang ginawa nila sa ulo? Okay guys, yun ay dadalhin pabalik at hindi nila iniiwanan doon. Bali doon lang dapat kakatayin. And may ano po yun guys, kumbaga within, sabi ni Deepak, 18 kilometers hanggang 18 kilometers lang kung saan pwede nilang katayin yung kambing. Akala ko guys, doon nila kakatayin sa temple. Hindi pala. Ang nangyari pala guys, kahit saan lang nila kinakatay. Katulad yan, may palayan dyan, di ba? Nagkatayan lang dyan sila guys. Kumbaga, makikita mo talaga, kalat talaga yung mga dugo, left and right. So, nung time na yun guys, na talagang kinakatay na nila yung kambing, para akong naano ba guys, para akong nakaramdam ng pagsusuka kasi nakikita ako nagpapatayan. Yung parang ganon, na parang brutal siya para sa akin. Kaya isa yan sa tinatawag nila na bloody festival po nila. Tapos sabi ko, parang mix-mix na, no? Tapos si Deepak, may kinuhanan siyang video na pinakita niya sa akin, na yun na nga, sa gabi, may magsasayaw ng mga babae na parang may mag-floor show. So, ayan guys yung video. So, would you imagine guys, sabi ko, kung talagang very sacred sa kanila ang ganitong festival, bakit may mga ganito? Yung sa peryahan, may sasayaw ng mga babae sa gabi. Kaya nga guys, yung mga nakikita nyong papunta pa lang, yun, hanggang gabi na yan doon sila, mag-i-enjoy sila, yung ganun ba? And sa nag-comment na malungkot yung mga itsura nila papunta doon, hindi yan sila malungkot. Sobrang happy yan sila, excited yan sila dahil yan yung event na talagang pinakaantay nila and very big po sa kanila yan. And sa nagtanong din pala sa akin, kung by cast ba o chitri lang ba. So, chitri kasing cast nila ni Deepak, hindi po yan by cast. Kumbaga lahat po yan na mga cast ang gustong kumbaga mag-perform, pupunta lang dyan. Kasi kilala talaga yan ang festival na ganyan. Pero guys, believe me or not, simula nung, kumbaga, gusto nang itigil niyan, parang 20% lang na mga Nepalese po ang nagpe-perform na ng ganyan and 80% is Indians po. Kasi yung half ng mga Nepalese is I think hindi na sila gustong mag-join sa ganyang festival dahil unang-una, kumbaga, naawa din po sila sa mga hayop and talagang gusto na rin nila itigil yan. So hopefully guys, no, matigil na ang ganyan na festival nila. Actually, sa nabasa ko, hindi naman po hinihingi ng kanilang temple na magdala po sila ng mga hayop at katayin nila. Okay na din daw yung coconut at flowers. Kumbaga, sa tao daw talaga nag-start yan, ang pagkatay-katay ng mga hayop. Hindi daw yan ginusto ng kanilang temple, guys, at hindi daw sinabi yan sa kanila na magkatay sila ng mga hayop. Guys, mabuti nga ngayon, kambing, sabi ko nga Kasi kung makita nyo, guys, Gadimay Festival, i-search nyo, guys, makita nyo, puro lahat, yan, guys, kalabaw ang pinapatay.
tatay nila. Ganyan guys kalala before. Buti-buti na nga ngayon, wala na eh. And then guys, blessing din sa amin, yung bata na yon na kakaopera lang siya sa heart, kasi kung hindi dahil sa kanya, siguro pinaghahampas na kami na walang rason ng mga pulis guys, kasi hindi ka pwede mag-explain that time, kasi hindi ka napakikinggan ng pulis dahil sa dami ng tao at sa dami ng pasaway, manghampas na lang sila guys ng ganun. So blessing din sa amin yung bata na yon na nakasabay namin. And ayun, binalik siya guys dahil yung promise, kasi para sa kanila, pag nagdasal sila, pag may mga ano sila guys, no? Kumbaga may dinasal sila katulad ni Ama sa operasyon ko, hindi ko rin masisisi si Ama. So binalik lang ni Ama yung promise niya na kapag yun nga natupad lahat, babalik siya para mag-offer ulit. So ganun din sa bata na naging success yung operation niya sa heart. And grabe guys, yung experience ng tatay niya. Would you imagine, nakita nyo diba? Grabe doon. Guys, karga-karga talaga siya ng tatay niya dito guys. O sa shoulder. Para ako bang naawa sa tatay, at doon ko nakita na grabe talaga pag magulang ka. Pero sabihin na rin natin guys na ganun yung paniniwala nila. Alam ko at alam ko talaga na masasabi nating mali. Dahil syempre iba man ang paniniwala natin. So, ayun, at hindi na lang natin yun guys i-anuhin, no? Kumbaga, hayaan na lang natin. Kasi, kumbaga, ganun na rin yung kinamulatan nila, gaya nga ng sabi ko sa inyo. So, hayaan na lang natin kasi ako man guys, kumbaga, inaano ko lang talaga nung nandoon ako, hindi ako papasok sa temple. Kasi pag papasok ako, lalo ako magkasala guys. So, thanks God naman, at si Deepak talaga nag-decide na you and Johan stay here, sabi niya, kasi nandyan si Buwa, at sinabihan niya talaga si Buwa, at sinabihan niya talaga si Mama, kasi si Mama, yung Mama is ano, sa side ng ano guys, ng mother. So ayun, at sinabihan niya si Mama na siya yung look out sa amin ni Johan dalawa. So sabi niya, I think better you should not go there, both of you. You should stay here only, sabi niya. Tsaka huwag kayong maghiwalay kay Mama, dito lang kayo. Kami na lang ang papasok doon. Kasi hindi nyo kakayanin, sabi ni Deepak. Tama nga si Deepak. And tama yung naging desisyon niya. And happy kami ni Johan dahil talagang kami ni Johan nag-usap na, Mama, I don't want to go inside, sabi ni Johan. Sabi ko, ako din anak. And nag-wish talaga ako guys na hindi ako papasok sa loob. Kaya hindi ko rin sinabihan si Deepak na kumuha siya ng video. Talagang kumuha siya ng video. And mabuti na lang at least na i-share ko rin sa inyo at nakita nyo guys. So, ayun. And actually, meron din naman akong regrets bakit kami sumama niyo. Kasi that time parang sabi ko, hindi na siguro ako sasama nung time na yun. Pero kasi, syempre sabi ko, panibagong experience, panibagong ma-share ko sa inyo. And at the same time, medyo nag-regrets ako in the sense na yung naging sitwasyon ba? Naging sitwasyon. Pero, kumbaga, nag-ano na lang ako guys na into positive way. Kasi pag the more na maging negative ako, baka mag-ano ba ako ba? Anxiety ako, tapos parang mag-iba yung mood ko. So, kaya ayoko nang ganun as much as possible. Nilalaylo ko yung pag-isip ko dahil andyan si Johan, and ayoko may pakita kay Johan na na-stress ako, yung ganun. Kumbaga, dahil yung bata, feeling exhausted na nga siya, sinasabi niya sa akin. So, mabuti na lang na aliw-aliw ako kuha-kuha ng mga video. And pasensya na kayo, hindi ako makapagsalita dahil maingay talaga ba guys. Kita nyo, nagsasalita man ako, pero parang nasa ilalim lang ako ng lupa. Kasi nga, wala talaga ako na itong camera ko guys. As in, konti na lang talaga. Ito yung nagamit ko doon nung nandoon na lang kami sa kung saan kami kakain ng dinner. So, ayun guys, at least na nakita nyo, yan yung pinakamalaking festival nila na hindi na ako babalik sa festival niyan. Dalawa yan guys eh. Nung una, kung na-notice nyo, mayroon din akong vlog na nagpugot ulo din sila ng kambing. Doon naman yun sa village din. At yun din ang sabi ko, hindi na ako babalik. Etong second na to na festival na ito, hindi pa ako naka-attend nito. So, next time na ganun nga, at least alam ko na at aware na ako sa mga ganyang festival guys. At least naka-attend tayo at na-witness nyo rin. 'Di ba guys? So kung ano't ano man, again, respetuhin na lang natin dahil mahirap po dalhin yung religion sa social media. Mahirap po makipagdebate sa religion, and especially nandito po tayo sa bansa nila na yun nga,
Hindi tayo pwedeng makipagtalo or makipag-question dahil yan yung paniniwala nila. So the best way is to respect. And ayun, dahil nga nirerespeto din naman nila yung paniniwala ko and paniniwala natin. So ayun guys, at least another new experience na naman ito, and pasensya na kayo, napahaba na itong kwento ko sa inyo dahil may mga bagay-bagay po ako na gusto kong i-share sa inyo, which is ito nga, dahil ito yung mga hindi nyo nalalaman sa vlog ko na gustong-gusto kong i-share sa inyo. So ayun guys, at least nakarating na kami, and we are back again sa daily vlogs ko sa buhay dito. And masarap guys, masarap na umuwi sa village, masarap mag-vlog doon dahil marami akong pwedeng maipakita sa inyo na kakaibang buhay nila dito sa Nepal, especially sa village. So maraming mga plano guys, pero hindi ko na muna sasabihin sa inyo. And pag nandoon na, pag nandyan na, tsaka na. O, diba? Kasi mahirap. Yung wala pa magsasabi tayo, mahirap. Basta guys, hopefully, manifesting, let's cross our fingers, my fingers, or ano pa, lahat. At samahan ng prayers na hopefully. Basta guys, sasabihin ko na lang sa inyo sa susunod dahil may mga plano-plano. So, at nandoon kami, may mga purpose, hindi lang naman na mag-attend kami ng festival, and kailangan naming bumalik, gawa nga na si Deepak may work po siya, and si Johan siguro muna makabalik sa eskwela dahil may ubo na po si Johan, hindi maganda yung pakiramdam ni Johan ngayon, and ako guys, yung lalamunan ko. At ayun guys, at saka I hope yung mga nagtanong nasagot ko kayo. And marami pa pong mga comments na nakikita ko ng mga question nyo. And pasensya na kayo, yung iba hindi ko pa nare-replyan. So again guys, and sa mga bagong nag-subscribe sa akin, maraming salamat. And sa pag hindi nyo skip ng ads, maraming salamat. So hopefully makabalik po tayo sa village soon again dahil okay naman sa akin ang mag-travel guys at wala po akong problema. Hopefully guys, makabalik kami doon. So, ayun, ingat kayong lahat, and God bless you all, and I love you. Again guys, maraming salamat. Thank you so much. Bye-bye!